Hello, hello, hello. Good morning mga mi. So, yun nga. Meron tayong atsarang papaya. So, ayan, tara gawin natin pang negosyo. So, dito po sa isang kawa, naglagay na po ako dyan ng 4 cups ng suka. 4 cups ng suka. Tapos 3 cups ng sugar. So bakit naging ganyan yung kulay? Ang kulay po ng sugar na nilagay ko ay 2 cups ng puti at 1 cups ng brown, 1 cup ng brown. So sabay niyan nilagyan ko po siya ng kulay dilaw na luya and yung luya na regular. And then nilagay ko na po yung bawang. Yung bawang naman galing yan sa freezer kaya ganyan ang kulay. So pinre-freezer ko kasi ang bawang para hindi siya masira. Tapos may tinira nga ako na konting luya para gagadgarin ko at pipigain ko pagka kumukulo na yan. Ibababad ko yung luyang maliit sa tasa. And then nilagyan ko nga ng 1 can na pineapple juice dyan na yung iniinom lang. Yan, 1 can lang siya. Tapos maglalagay din ako ng small na tidbits ba tawag doon. Ayan. So yan, nahirapan pa nga ako maglagay ng tidbits. Ayan po, dahil wala tayong taga video, ito lang isang kamay ko kaya maghalaw, pasensya na kayo. So yan nga, 20 pesos yan, halagang 20 pesos. Tapos yung suka na nilagay ko dyan, yung sa palengke lang. Alam nyo ba yung sa palengke, yung sukang paumbong. Yan. So make sure na lusawin nyo muna yung asukal bago nyo po isalang, kasi hindi natin yan hahaluin pag kumukulo. Kasi kapag hinalo natin, aasim siya. So ayaw ko ng ganon. Sa atsara kasi ayaw ko ng maasim. So gusto ko lang yung naghahalo yung tamis at asim. Ganon. So kung napansin nyo, hindi ko po nilagyan ng paminta, hindi ko rin nilagyan ng sibuyas. Ayaw ko sa atsara yung may sibuyas kasi pag nilagay sa rep, mabaho. Ayun, ayaw ko siya. And then yung sa paminta naman, ayaw ko rin yung lasa niya. Dito kasi sa amin sa Pampanga, ang natitikman ko ganun, walang sibuyas, walang paminta. So nilagay ko na nga rin yung mga ibang ingredients like carrots, tapos yung bell pepper, red bell pepper po yan. At tapos yan, ang gagawin nyo lang is papakuluan ng 3 to 5 minutes until mag soft na siya. Ayaw ko sa carrots kasi yung matigas, kasi nga isang side na lang ng bagang ko yung may ngipin. So yun, ayan. So hintayin lang natin na, tapos nilagyan ko na pala rin ng pasas dyan. Hintayin lang po natin na kumulo yan. Tapos lagyan nyo rin ng kalahating kutsara na asin para mag-balance yung lasa. Yan, haluin na natin, tapos pakuluan natin. Pag kumukulo na, wag hahaluin, ha? Pag kumukulo na, wag hahaluin. Ayan. So habang hindi pa siya kumukulo, hinalo-halo ko na para malusaw yung dito, yung asukal niya. So tapos tikman nyo rin, baka mamaya nakulangan kayo sa lasa. So ganun ang ginagawa ko. Ayan, ang ganda ng kulay niya. Ang ganda na po ng kulay, po. So ganyan lang, pwede na natin pang pwede na natin pang business. Nilagay ko nga sa lalagyanan. So yan, kumukulo-kulo na. Kulo-kulo-kulo. Tsaka pa lang, pag matagal lang kumukulo, mga 5 minutes, saka nyo palang hahaluin.
So wag nyong hahaluin on the spot na kumukulo, na unang kulo, yung tinatawag na ganon. Aray ko. Pag unang kulo, wag nyong hahaluin. Yan. So, di ba maganda na siya. Pag medyo malambot-lambot na, yan nga, kumuha nga ako ng isa at tinikman ko kung okay na siya or hindi. Ayan. Pag medyo nalalas na, nyo na ng medyo malambot na yung carrots, pwede na yon. Para at least, hindi siya hilaw. Hindi siya hilaw na ang tawag dito na blanch lang. Ganon. Kasi pag hilaw, matigas kasi siya. Matigas. So hindi ko na nilagyan ng korte-korte, hindi ko na nilagyan ng korte yung kanyang nang tawag diyan, kanyang carrots. So ayan na tayo, hinimay-himay ko na yung aking napiga na papaya. So yung pinag-grate ko diyan, yung para sa cheese grater, kaya mapino. Pero kung gusto niyo po ng hindi mapino, ay pwede. So, depende ho sa inyo kung ano po yung gusto nyo. Kung napansin nyo, yan po ay sobrang pigang-piga. Ang ginagawa ko kasi dyan, alam nyo ba, pag na-grate na siya, ang gagawin ko, lagyan ko ng asin. Tapos, lalagyan ko ng konting tubig. Ibababad ko siya ng mga ilang minuto. After 10 minutes, siguro 10 to 15 minutes. Ang gagawin ko, lalagyan ko siya ng tubig noon. Parang pangbalaw niya. Tapos ilalagay ko sa tela na yung anong tawag doon, yung lace na tela, yung manipis. Meron ako nun dito dahil naggagawa nga po ako ng mga kurtina, po. So yun nga, ganyan ginagawa ko. Tapos alam nyo ba gagawin ko? Ida-dryer ko. Lagay ko sa dryer, yung single dryer. Pero lagyan nyo muna po ng tela doon sa dryer. After that, ilagay nyo na yan. Kailangan yung sa dryer nyo malinis. Ganun ang gawa ko. Tinuro lang din sa akin nung hipag ko yon. Although, ganun daw yung ginagawa nila. Kasi, tawag dito para daw malinis. Ay, mapiga na mabuti. Yan. Kasi alam nyo ba, nakakapanis din yung tubig. Yung tubig po ng pinaghugasan nyo, nakakapanis yun. So back to brine tayo. Brine po pala ang tawag dito, no? So brine mixture. Ayan, hindi ko po nilagyan ng toyo yan, para sa inyong kaalaman. Brown sugar po yan, ha? Kaya po naging ganyang kulay. Tapos naglagay tayo ng luyang dilaw. So ngayon, lalagay na natin yung ang tawag dito, yung papaya. Medyo mainit pa yan. Ang gagawin lang natin, palamigin ng bahagya. Yun, papalamigin lang ng bahagya. Kasi para hindi rin siya hilaw yung papaya, no? So, parang blanch din siya, ganon, no? So, mamaya konti, pwede na ilagay yan. Kung napansin nyo, may usok-usok pa nga, medyo mainit-init pa, sobrang init pa niyan. Pero after ng ilang minutes siguro, mga 3 minutes, pagkapatay nyo kasi ng kalan, huwag nyo kaagad lalagay yung yung papaya, para so hindi siya sobrang luto, yung ganon. So ayun na nga, ayan. So ngayon lalagay na natin siya, kasi medyo, kung napansin niyo, ang dami niyang sabaw, no? Pero pagka nalagay nyo na yung papaya na yan, parang wala na siyang sabaw. So ayan na nga. Okay? Pag nalagay nyo naman na lahat ng papaya, halu-haluin nyo na. Yan, halu-haluin. Siguro ito, maglalas yan mga 1 week, ganon. Pero sa akin kasi, walang 1 week yan. Inuulam ko yan. Hindi ko basta inuulam ko sa pritong isda, sa lahat ng mga prito-prito. Yan. Kaya yung pag gumawa ako ng papaya, hindi yan tatagal sa ref ko. Ang sarap kasi. At saka
Mas masarap ng ano pa dyan, pipigaan nyo pa ng mga small amount of calamansi. Ayan ha. So, ganyan nga po pala yung aking yung aking ginamit. Ayan, sukang paumbong. O, ayan nga. So, dun sa aking mga suki, pag hindi pa kayo nag-subscribe dito sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. At para mayroon po kayong matutunan sa ating mga luto-luto. At pwede nyo pong gamitin na panegosyo yan. So, napansin ninyo, nawala na yung sabaw. Napansin nyo ba? Nawala na siya yung sabaw niya. Paunti-unti, nawawala na. Pero, alam nyo ba, ang sarap na niya. Pag magluluto naman kayo ng ganyan, make sure na kumpleto ang ingredients. Carrots, bell pepper, importante yun, tsaka yung pasas. At tapos yung asukal, pineapple juice, tidbits, yung mga ganon, no? So, ayan na nga. Dahil okay na siya, titikman na natin. Ganyan. Meron na, tignan nyo naman sa video, nawala yung sabaw. Pero ang sabaw niyan, 1 litro. Tapos mayroon pa nga siyang isang pineapple juice, 'di ba? So madami na 'yun. Ang ginawa ko naman diyan na papaya ay anong tawag diyan? Malaking papaya. Sobrang malaki siya. Siguro kung tawag dito, kung maliliit na papaya, 4 na piraso. Ganon siya, no? Tignan nyo. Sobrang nawala na yung sabaw. Tignan nyo yung bawang. Nagbago na yung kulay niya. Naging puti na. So, tikman na natin. Sarap. Hindi ko alam kung bakit naging ko yan. Parang naging paborito ko siya sa panghimagas, ganon, or sausawan, ganyan. Nakahiligan ko lang gawin. Pero, dito kasi sa Pampanga, lagi ako nakakatikim niyan. Kaya sabi ko, try ko nga din gumawa. Pero, alam nyo ba, iba yung natitikman ko na meron ako natitikman sa kanila ganon na hindi ko ma-explain ganon. So, yun lang. Happy watching. So, ayun na nga. Pwede nyong hati-hatiin ganyan. Nilagay ko lang sa ganyan. Sa 300 grams lang po yan. So, ayun. Happy watching and happy negosyo.